Importante kahit isa lang, meron naman nakakarinig sa mga hinaing po ng magsasaka. Kasi tulad po namin dito sa mga gawing ibaba, na wala naman po kami mapagsasabihan. Kuminsan po, nakaka-encounter din po kami ng nalulugi kami. Mas madalas po yung talo kaysa sa panalo. Pero wala po kaming ibang paraan kundi sumugal. Kasi ang alam nga po namin, ma'am, dito lang kami kukuha ng aming ikabubuhay. Ang maliit lang po kami magsasaka, wala naman po kami sariling puhunan. Mangungutang po kami na may tubo. Tapos pagdating po ng anihan, yung po mga paninim namin, hindi naman po mabibili sa ganong kataas na presyo. Ngayon po, kung meron po sa isa man lang sa mga mauupo ngayon sa gobyerno na may malasakit po sa magsasaka at kaya kaming ipaglaban, napakalaking tulong po noon na yung mga nasa ibaba na hindi naaabot ng mga tulong, mainam po may mag-representante na isa man lang, matulungan kami. Kahit papano, mayroong isang uupo sa Senado at may nanalo na katulad ni Senator Pangilinan na mag-aakda dun sa mga batas na gusto niyang ipatupad para sa magsasaka. Malaking tulong po sa magsasaka na yung sinasabi niya na yung gobyerno na po ang bibili dun sa mga produksyon at saka dun sa mga aanihin ng mga magsasaka para po matulungan niya na mapataas. Ang panalagan po namin bilang magsasaka, tingnan po natin yung presyo ng palay, yung farm fresh from the field, kasi po mababa. So lingapin po natin yung ating mga magsasaka. Ito po kasi ang pundasyon ng ating mga pagkain. Kung wala po magtatanim ng palay, wala po tayong kakainin. Sa mga kapwa ko magsasaka ngayon, hindi lamang dumadaing, kundi umiiyak pa dahil sa kasalukuyang kondisyon na kinakaharap dulot ng mga anti-farmers laws and policies. Sa papasok na 20th Congress, dapat talaga ang maupo sa Senate Committee on Agriculture ay isang politician o isang tao na masasabi nating pro-poor with the farmers first stance politician. Para alam niya talaga, nararamdaman niya yung mga hinaing ng mga magsasakang Pilipino. Lalong-lalo ngayon, talaga naman na halos nag-iiyakan na yung mga magsasakang Pilipino. Makita nilang issue to na gawin nilang kaya-aya ang hanap buhay na pagsasaka para sumunod sa kanilang yapak ang kanilang mga anak at mga apo. Otherwise, talagang nakikita ko na posibleng mamatay ang Philippine rice industry. Napakalungkot isipin noon na naghirap ka na, papakain mo sa pamilya mo kung lagi-lagi lugi. Saan pupunta ang mga magsasakang Pilipino kundi magkakabaon-baon sa utang? Tuwan-tuwa kami nung nalaman naming nanalo si Senator Kiko sa pagka-senador ng bansa. Hopeful kami na yung napapabayaang agricultural sector ay magagawa na ng karapatang aksyon para sa kapakanan ng mga magsasakang Pilipino. Sen, dapat kung kayo po uupo bilang chairman ng Committee on Agriculture, sana po matulungan niyo po yung mga magsasaka.